Ang pelikula ay nagsisimula noong taong 1974, kung saan ipinakikilala sa atin ng isang first-year high school student, si Jeffrey Dahmer. Nakatira siya sa Ohio kasama ang kanyang mga magulang na sina Lionel at Joyce, at ang nakababata niyang kapatid na si Dave. Kasalukuyan siyang nasa school bus pauwi ng bahay. Sa daan, nadaanan ng bus ang isang lalaking nagjo-jogging. Labing-labing si Jeff sa lalaki na tumayo pa siya mula sa kanyang upuan upang masdan ito. Kahit bumaba na siya sa bus, patuloy niyang sinundan ng tingin ng jogger hanggang mawala ito sa paningin. Pagkarating niya sa bahay, nadatnan ni Jeff ang kanyang ina na kausap ang isang interior decorator na balak ayusin ang kanilang bahay. Ang lalaking ito ay may cerebral palsy, at sinimulan itong gayahin ni Jeff. Dahilan para pagalitan siya ng kanyang ina. Pagkatapos, naglalakad si Jeff sa daan na may hawak na plastic bag nang makasalubong niya ang dalawang kabataang kapitbahay. Tinanong nila kung ano ang laman ng bag, at ipinakita ni Jeff na ito ay isang patay na pusa. Ipinaliwanag niya na balak niya itong tunawin gamit ang mga kemikal na mayroon siya dahil chemist ang kanyang ama. Dahil sa kuryosidad, sinundan siya ng dalawang binata papunta sa laboratory shed ng kanyang ama, kung saan may koleksyon si Jeff ng mga patay na hayop sa garapon. Agad niyang tinunaw ang pusa habang ipinapaliwanag na tatagal ng halos isang buwan ang proseso dahil mahina ang asido. Gustong-gusto ito ni Jeff dahil interesado siya sa mga buto at kung ano ang nasa loob ng katawan. Ngunit nanatiling nagdududa ang dalawang binata at iniisip nilang putik lang ang laman ng mga garapon. Upang patunayan ang sarili, binasag ni Jeff ang isa sa mga garapon, at kumalat ang asido at tunaw na hayop sa lupa. Nabahuan at nandidiri ang dalawang binata kaya tumakbo sila palayo. Tinawag siyang freak. Pagkatapos ng hapunan, sinubukang kumuha ni Jeff ng drumstick ng manok. Ngunit sinabihan siyang ibigay ito sa kanyang kapatid kahit mas gusto niya ang dark meat. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na gusto ni Lionel na maging mas palakaibigan si Jeff. Ngunit malinaw na mahirap ito para sa kanya dahil iniisip ng kanyang mga kaklase na kakaiba siya, at ang ilan ay binubuli pa siya. Ang tanging nakakausap niya ay isa ring awkward na kaklase na katulad niya. Kinabukasan sa eskwela, pumunta ang awkward na kaklase sa upuan ni Jeff habang lunch break. Tinanong siya kung gusto niyang sumama sa isang concert, at pumayag si Jeff. Pagkatapos ng biology class, tila naakit si Jeff sa isang preserved na hayop sa loob ng garapon. Dahil dito, palihim niyang ninakaw ito at dinala sa laboratory shed ng kanyang ama pagkatapos ng klase. Pag-uwi niya sa bahay, narinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang tungkol sa desisyon ni Joyce na bumalik sa trabaho. Sinasabi ni Lionel na kakalabas lang niya sa mental hospital at hindi pa siya handa, ngunit binaliwala ni Joyce ang kanyang mga alalahanin. Maingat na inakay ni Jeff ang nakababata niyang kapatid palayo upang hindi marinig ang pagtatalo. Kinabukasan, pagkatapos ng band practice, nakita ni Jeff ang kanyang nag-iisang kaibigan na binubuli ng dalawang kaklase. Sa kabila nito, nagpasya siyang umiwas na lang upang hindi siya madamay. Pag-uwi ni Lionel ng maaga mula sa trabaho, nalaman niya mula kay Dave na nasa shed si Jeff ng matagal. Sa galit dahil wala pa ring progreso si Jeff sa pagiging palakaibigan, dinala ni Lionel ang isang trash can sa shed at pumasok doon. Tinapon niya ang lahat ng koleksyon ni Jeff at inutusan siyang tumigil na sa ganitong gawain at maging normal. Bukod pa rito, nagpasya si Lionel na tuluyan ng sirain ang shed. Labis itong dinamdam ni Jeff dahil ito ang nag-iisang lugar na nagbibigay saya sa kanya. Pag-uwi mula sa eskwela kinabukasan, nadiskubre ni Jeff na sinira na nga ng kanyang ama ang shed. Gayunpaman, naghalungkat siya sa mga labi at sinagip ang ilang buto ng hayop. Habang nakaupo sa tabi ng daan, pinapaikot niya ang mga buto sa kanyang kamay at muling sinundan ng tingin ang jogger. Pagdating sa bahay, nilapitan siya ng kanyang ama at humingi ng tawad dahil naging mahigpit ito. Ipinaliwanag ni Lionel na ayaw niyang maging katulad si Jeff sa kanya, na sobrang abala sa mga laboratorio at walang masyadong kaibigan. Bilang peace offering, binigyan niya si Jeff ng dumbbells upang mag-workout at sana'y makaakit ng mga babae balang araw. Tinanggap ito ni Jeff at nagsimulang mag-ehersisyo, ngunit hindi pa rin siya sumuko sa kanyang interes. Lihim siyang pumupunta sa gubat upang manghuli ng hayop at kolektahin ang kanilang mga buto. Isang araw, tinanong si Jeff ng kanyang guro sa kasaysayan, ngunit hindi siya nakapagbigay ng sagot. Nang ulit-ulitin ng guro ang tanong, nagsalita si Jeff gamit ang nakakatawang boses. Ginagaya ang interior designer ng kanyang ina. Sa ikinagulat ng lahat, napatawa niya ang buong klase, at nakita ito ni Jeff bilang isang pagkakataon upang makahanap ng mga kaibigan. Dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng mga kakaibang tunog at kilos habang naglalakad sa pasilyo, pati na rin ang pagpapanggap na nagkakaroon ng seizure upang patawanin ang lahat, na epektibo naman. Kalaunan, nakilala siya dahil dito. Isang araw, lumapit sa kanya ang tatlong lalaki na sina John, Neil, at Mike, na natutuwa sa kanyang ginagawa, at inanyayahan siyang sumama sa kanila sa tanghalian. Natagpuan nila itong nakakatawa kaya't nagpasya silang bumuo ng Dahmer Fan Club. Magkakasundo ang apat na lalaki at nagsimula silang mag-isip ng mga epek na kalokohan para gawing mas masaya ang kanilang senior year. Nagsimula sila sa pagpapagawa kay Jeff ng random na tunog sa library, at isinisisi ito sa ibang tao. Sunod,
Nagtakbuhan sila sa pasilyo habang nagpapanggap na nagkakaroon ng seizure. Sa gitna ng tila bumubuting social life ni Jeff, natuklasan niya na muling nagre-relapse ang kanyang ina mula sa pagiging isang dating drug addict. Pinayuhan niya itong magpatingin sa doktor, ngunit binaliwala lang ito ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, ipinagpatuloy ni Jeff ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Isang araw, habang nangingisda siya kasama ang kanyang mga kaibigan, nakahuli siya ng isda. Hiniling ng kanyang mga kaibigan na pakawalan ito, ngunit marahas niya itong binuksan gamit ang kutsilyo, dahilan para ma-shock ang mga kaibigan niya. Sa susunod na eksena, nag-iisip ang apat ng isang epic prank para sa yearbook ng eskwela. Habang nag-uusap, naisip ni Jeff na dapat siyang ilagay sa lahat ng group photo kahit hindi siya miyembro ng mga club na yon. Natuwa ang grupo sa ideya at sumang-ayon. Kinabukasan, isinagawa nila ang plano. Inilagay si Jeff sa lahat ng larawan. Habang lahat ay nakangiti, si Jeff ay may seryosong ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ng klase, dinala ni Jeff si John sa kanilang bahay upang masabing excited siyang sumali sa maraming club ngayong taon. Ngunit abala ang kanyang ama sa pakikipagtalo sa kanyang ina. Sa huli, hindi komportable si John sa sitwasyon kaya nagpaalam na lang siya at umalis. Sa kabila ng lahat, palihim pa ring sinusundan ni Jeff ang jogger. Tila nagkakaroon siya ng crush dito. Hanggang isang araw, nagkatuwaan sila ng kanyang mga kaibigan at muling nakita ang jogger. Binati siya ni Mike bilang si Dr. Matthews, na lumabas na kanilang family doctor. Pag-uwi ni Jeff, muling nadatnan niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Kinuha ng kanyang ama ang isang bote ng alak upang pakalmeyin ang sarili. Ngunit palihim itong ninakaw ni Jeff kalaunan. Simula noon, nagsimula na siyang uminom ng alak. Kinabukasan, casual na nagkukwentuhan sina Jeff at ang kanyang mga kaibigan sa eskwela nang lapitan sila ng kanilang kaklase na nagbebenta ng droga. Ipinakita nito ang isang pocket knife na bigay ng kanyang dating Nazi na ama. Ginamit niya ito upang sugatan ang sarili at sinimulan niyang sipsipin ang kanyang dugo. Habang ang grupo, maliban kay Jeff, ay naasiwa at umalis, si Jeff ay tila walang reaksyon. Sa paglipas ng panahon, naging alcoholic si Jeff at dumating pa sa puntong pumapasok siya sa eskwela habang lasing. Isang araw, sumama si Jeff sa isang overnight school trip papuntang Washington, D.C., kung saan kasama niya sa kwarto si Charlie, ang nag-iisang itim na estudyante sa kanilang klase. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Jeff si Charlie, bigla siyang nagtanong ng nakakabahalang bagay kung ang internal organs ng isang itim ay pareho ng kulay sa mga puti. Noong una, naasiwa si Charlie, ngunit marahil ay sanay na siya sa ganitong mga tanong kaya't binaliwala na lamang niya ito. Kinabukasan, habang naglalakad ang mga bata sa mga lansangan ng DC, nagbiro sila tungkol sa pagkuha ng panayam mula sa vice-presidente para sa kanilang school newspaper. Sineryoso ito ni Jeff at pumunta sa isang phone booth upang tumawag sa White House. Sa ikinagulat ng lahat, nagawa niyang makakuha ng pass papasok sa gusali. Pumasok ang dalawa sa White House at nagkaroon ng maikling pag-uusap sa vice-presidente, na labis nilang ikinatuwa. Pagkatapos ng masayang trip, umuwi silang masigla. Subalit, hindi nagtagal ang kasiyahan ni Jeff nang sabihin ng kanyang ama na sila ni Joyce ay nasa bingit ng diborsyo. Lubos itong ikinalungkot ni Jeff, at mas pinahirap pa ng kanyang hindi mapigil ang pag-iisip tungkol kay Dr. Matthews. Dahil dito, nagkunwari siyang may sakit at bumisita sa doktor. Sa kabuuang check-up na ginawa ni Matthews, sa bahagi ng hernia examination, napansin ng doktor na nagkaroon si Jeff ng erectile, na nagdulot ng hindi komportableng sitwasyon. Matapos ang insidenteng ito, napagtanto ni Jeff ang tungkol sa kanyang sexualidad, kaya't nananatili siyang tahimik kapag pinag-uusapan ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa mga babae. Sa kalaunan, napansin ng kanyang mga kaibigan ang pagiging kakaiba at paglayo niya. Pagkatapos nito, ipinakita ang araw kung kailan na-imprenta na ang yearbook. Nagtawanan ng mga lalaki nang makita si Jeff sa bawat group photo. Ngunit nang mapansin ito ng guro, ginamit niya ang isang marker upang takpan si Jeff sa mga larawan. Samantala, si Jeff ay lubog sa kalungkutan dahil sa nalalapit na diborsyo ng kanyang mga magulang at ang kanyang sexual na paggising. Upang aliwin ang sarili, ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang kwarto at inisip na niyayakap ang katawan ni Dr. Matthews. Sa kabilang banda, nagkasama ang mga kaibigan ni Jeff nang tuksuin sila ng ilang kaklase nila na sila'y boring dahil hindi na nila kasama si Jeff. Dahil dito, naghamon si John na kaya niyang makuha si Jeff upang magpanggap na nagkakaroon ng seizure sa mall sa darating na Sabado. Hindi natuwa si Neil sa ideyang ito dahil pakiramdam niya'y ginagamit nila si Jeff bilang laruan para sa kanilang kasiyahan. Ngunit itinuloy ni John ang plano at binayaran si Jeff ng pera upang pumayag ito. Fast forward sa araw ng Sabado, pumunta ang grupo sa mall. Doon, ginanap ni Jeff ang kanyang seizure act habang ang kanyang mga kaibigan ay nanunood at nagtatawanan. Isa pa nga sa kanila ang nag-record habang si Jeff ay patuloy na binababa ang sarili para sa kanilang kasiyahan. Tumagal ito hanggang sa mapagod si Jeff at napagtanto niyang isa lang siyang palabas para sa mga binatang ito. Pag-uwi ni Jeff, nalaman niya mula sa kanyang ina na final na ang diborsyo at nakuha ng kanyang ama ang kanilang bahay. Lubos itong nagdagdag sa kanyang stress at kalungkutan. Ilang araw matapos nito, naging usap-usapan sa buong paaralan ang prom. Sa gitna ng usapan, tinukso ni Mike si Jeff. Sinasabing walang babaeng papayag na maging kapartner niya sa prom.
Labis itong naka-offend kay Jeff kaya't dali-dali niyang inaya ang isang mas batang estudyante na si Bridget na maging kapartner niya. Sa una, tumanggi si Bridget dahil palagi raw gumagawa ng mga kakaibang bagay si Jeff. Pero sa huli, nagawa niyang kumbinsihin ito sa pamamagitan ng kanyang kakulaitan. Sa wakas, dumating ang gabi ng prom, at dumating si Jeff kasama si Bridget, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ng oras na para sumayaw, nakaramdam ng pagkailang si Jeff dahil hindi siya naaakit sa mga babae. Dahil dito, nagpaalam siyang aalis at iniwan si Bridget sa venue. Kinabukasan, pag-uwi ni Jeff mula sa paaralan, nadatnan niyang nag-iimpake ng mga gamit si Joyce sa kotse. Lumalabas na aalis siya at si Dave upang manirahan kasama ang kanilang mga kamag-anak. Labis itong dinamdam ni Jeff dahil hindi sila makakadalo sa kanyang graduation. Pilit niyang itinatago ang kanyang nararamdaman. Ngunit napaiyak siya nang makaalis na ang dalawa. Dumating ang araw ng graduation, at hindi mukhang masaya si Jeff. Gayunpaman, naroon ang kanyang ama upang suportahan siya. Ipinahayag ni Lionel ang kanyang pagmamalaki kay Jeff at iniabot din sa kanya ang susi ng kanilang sasakyan. Kinagabihan, nagmamaneho si John nang makita niyang naglalakad si Jeff mag-isa sa gilid ng kalsada. Inalok niya itong ihatid pa uwi, at tinanggap naman ito ni Jeff. Napansin ni John na may dugo sa mga kuko ni Jeff. Ngunit sinabi nitong pintura lang yun. Ilang sandali pa, nakarating sila sa bahay ni Jeff, at inimbitahan niya si John sa loob para uminom ng beer. Pagpasok nila, napansin ni John ang kakaibang katahimikan at dilim sa loob ng bahay, kaya't nagdesisyon siyang umalis na lamang. Sa puntong ito, kinuha ni Jeff ang baseball bat at nagbalak hampasin si John mula sa likod, pero nagbago ang kanyang isip at hinayaan siyang umalis. Kinabukasan, sumakay si Jeff sa sasakyan ng kanyang ama at nagmaneho paikot sa lungsod. Habang nagmamaneho, nakasalubong niya ang isang hitchhiker na nagngangalang Steven at inalok niya ito ng sakay. Natapos ang pelikula kasabay ng closing credits, na nagsasabing hindi na muling nakita si Steven. Dagdag pa rito, inaresto si Jeffrey Dahmer at umamin sa pagpatay ng 17 kabataang lalaki noong 1991.